Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Paano kung ang isang pagkakamali, isang maling pindot sa telepono, ay siya palang itinakdang simula ng lahat? Sinasabi nilang, ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Pero paano kung sa isang iglap, ang isang mensaheng humihingi ng tulong ay maging susi sa isang mundong hindi nabibili ng kahit anong halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento nila, Hiraya at Silas sa Ang Mensaheng Nagbago ng Lahat, Ang Tunog. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Hiraya. Hindi ang sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng yero nilang bubong. Hindi rin ang ingay ng mga nagtitinda sa labas ng kanilang barong-barong sa barangay Maharlika, kundi ang tunog ng isang yak na tila isang punyal na unti-unting tumatarak sa kanyang puso. Ang iyak ni Sinag, ang yak ng kanyang isang taong gulang na anak. Ang tunog na yon, ang tunog ng gutom. Dali-dali siyang bumangon at kahit nanginginig pa ang mga tuhod dahil sa puyat at pagod, nilapitan niya ang maliit na duyan kung saan nakahiga ang kanyang anghel. "Shh! Andito na si Mama, anak," bulong niya habang marahang dinuduyan ng bata. Pero hindi tumigil ang iyak nito. Mas lalo lang lumakas at kasabay nito ay ang pagkirot sa dibdib ni Hiraya. Napatingin siya sa maliit na mesa sa tabi. Doon nakapatong ang lata ng gatas. Ang lata na kanina pa niya tinititigan, umaasang sa isang himala, ay mapupuno itong muli. Kinuha niya ito. Magaan, napakagaan. Binuksan niya ang takip at sinilip ang loob. Wala na. Kahit isang butil ng pulbos ay wala nang natira. Kinuha niya ang kutsarita at kinaskas ang gilid ng lata. Umaasang meron pang naligaw na piraso. Kahit konti lang, para lang mapatahan ang kanyang anak. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tunog ng metal sa metal, isang tunog ng kawalan. Kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, niyakap niya ng mahigpit si Sinag. "Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako." Ang bawat hikbi ni Sinag ay sampal sa kanyang pagkatao. Isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Ginawa na niya ang lahat, naglaba para sa mga kapitbahay, tumanggap ng kahit anong trabaho, pero hindi pa rin sapat. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may isang bagay siyang naisip. Isang huling baraha. Kinuha niya ang luma niyang cellphone na basag na ang screen. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng dati niyang amo, isang mabait na ginang na minsan ay tinulungan siya. Hindi niya ugaling mang-abala, lalo na't humihingi ng pabor. Ang kanyang pride, ang kanyang amor propyo, iyon na lang ang natitira sa kanya. Pero ngayong gabi, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Sa nanginginig na hinlalaki at nanlalabong mga mata dahil sa luha, tinipa niya ang mensahe. "Gandang gabi po, ma'am. Pasensya na po sa abala. Ako po ito, si Hiraya Dalisay. Nahihiyaman po ako, pero kailangan ko lang po talaga ng tulong." Naubusan na po ng gatas si Sinag. "Kung pwede po sana, kahit 500 lang po pambili ng gatas niya. Ibabawas niyo na lang po sa kahit anong ipapagawa niyo sa akin. Kahit ano po, gagawin ko." Huminga siya ng malalim bago pinindot ang send. Isinantabi niya ang kahihiyan at ipinagdasal na sana'y maunawaan siya nito. Itinabi niya ang telepono at muling niyakap si Sinag na medyo humihina na ang yak dahil sa pagod. Lumipas ang 10 minuto, 20, 30. Walang sagot. Nagsimula ng manlamig ang pag-asa sa kanyang puso. Marahil ay tulog na ito. O marahil ay ayaw na siyang tulungan. Dahan-dahan, pinakain na siya ng kawalan ng pag-asa. Napapikit siya. Hinahayaang bumagsak ang mga luha. Bigla, ting! Isang tunog ng notifikasyon mula sa kanyang telepono. Mabilis pa sa 4:00 niya itong dinampot. Baka mensahe na yon mula sa dati niyang amo. Ngunit hindi. Isa yung text message mula sa bangko. Isang bank notification. Kinabahan siya.
Baka kung ano na. Ngunit nang buksan niya ang mensahe, halos malaglag ang cellphone mula sa kanyang mga kamay. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi ng pagkabigla. You have received PHP 2.10 in your account, 250,000 piso. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Pinatay niya ang screen, binuksan ulit. Baka nananaginip lang siya. Baka scam ito. Pero totoo, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Saan galing ito? Sino ang magpapadala sa kanya ng ganito kalaking halaga? Bago pa man niya masagot ang sariling mga tanong, isa pang mensahe ang dumating mula sa numerong hindi niya kilala. Ang numerong napadalhan niya kanina, isang maling numero lang pala, isang digit, isang pagkakamali. Nanginginig niyang binuksan ang bagong mensahe. Hindi iyan tulong, isa yang puhunan. Napakunot ang noo ni Hiraya. Puhunan? Anong ibig sabihin nito? Ang buong katawan niya ay pinaghalong takot at pagtataka. Sino ang taong ito? Bakit niya ito ginagawa? Bago pa man siya makapag-reply, bago pa man niya matawagan ang numero para sabihing nagkamali ito, isa pang mensahe ang dumating. Isang mensaheng tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang gabi at sa takbo ng buong buhay niya. Pumunta ka sa Silangan Tower bukas, 9:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli, isa itong alok na trabaho. Ang katahimikan. Iyon ang tanging karamay ni Silas Ledesma sa loob ng kanyang penthouse na matatagpuan sa pinakatuktok ng Silangan Tower. Isang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner at ng malayong ingay ng syudad sa ibaba. Isang syudad na tila pag-aari niya, ngunit ni minsan ay hindi niya naramdamang bahagi siya nito. Ang kanyang penthouse ay salamin ng kanyang pagkatao, malawak, malinis, at walang anumang personal na bagay maliban sa mga libro at isang mamahaling teleskopyo na nakatutok sa kalawakan. Walang litrato, walang palamuti. Isang perpektong kulungan na gawa sa salamin at bakal kung saan pinili niyang ikubli ang sarili mula sa mundo. Sa kanyang kamay ay isang tablet na naglalaman ng libu-libong email, report at data. Ngunit ang tanging nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang isang maikling mensahe na natanggap niya kanina. Isang mensaheng hindi para sa kanya, ngunit tila isinulat para gisingin ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naubusan na po ng gatas si Sinag. Ang pangungusap na yon, napakapayak, ngunit puno ng bigat. Isang katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong formalidad. Ilang taon na nga ba mula noong huli siyang nakabasa ng isang bagay na ganito katotoo? Sanay na siya sa mga salitang may doble kahulugan, sa mga papuring may kasamang pabor, sa mga ngiting may itinatagong pansariling interes. Ang mundo niya ay isang laro ng chess kung saan ang lahat ay may motibo. Pero ang mensaheng ito, iba. Ito ang desperadong sigaw ng isang ina. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang mga bituin na abot kamay niya. Ngunit ang pakiramdam niya'y mas malayo pa siya sa mga ito kaysa sa mga totoong bituin na pinagmamasdan niya gabi-gabi. Sir Silas! Biglang sabi ng isang boses mula sa intercom. Nandito na po ang hinihingi ninyong impormasyon. Ipakita mo sa akin. Malamig niyang sagot. Ilang sandali lang, isang file ang lumabas sa screen ng kanyang tablet. Isang mabilisang background check. Pangalan, Hiraya Dalisay. Edad, 25. Tirahan, Barangay Maharlika. Edukasyon, Bachelor of Science in Accountancy, cum laude. Kasalukuyang estado, walang trabaho. May isang anak, si Sinag Dalisay, isang taong gulang. Napahinto si Silas sa salitang cum laude. Isang honor student na ngayon ay namumulot ng anumang trabaho para lang may maipakain sa anak. Napailing siya. Ang buhay nga naman, minsan ay isang malupit na biro. May isang litrato sa file, isang candid shot,
Marahil ay kinuha mula sa isang social media profile. Isang babaeng simple ang ayos, yakap ang isang maliit na bata. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit meron ding determinasyon. Isang determinasyon na hindi nabibili ng pera. Bigla, isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Isang maikling tagpo mula sa nakaraan. Isang mukha, isang tinig na puno ng pangarap. Partner, balang araw, bubuuin natin ang Diwatech. Hindi lang para kumita ng pera, kundi para magbigay ng pag-asa. Tutulong tayo sa mga taong may potensyal pero walang oportunidad. Ang mga salita ng dati niyang kaibigan, ang taong kasama niyang bumuo ng lahat ng ito, ang parehong taong sumaksak sa kanya ng talikuran. Ipinilig ni Silas ang kanyang ulo para iwaksi ang alaala. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Lahat ng taong lumalapit sa kanya ay may kailangan. Pera, kapangyarihan, koneksyon. Ngunit si Hiraya Dalisay, ang tanging kailangan niya ay gatas para sa kanyang anak. Tinitigan niyang muli ang mensahe nito. Isang pagkakamali lang, isang maling numero. Pero paano kung ito ang sagot sa matagal na niyang tanong? Kung paano maibabalik ang diwa, ang kaluluwa ng kumpanyang binuo niya? Ito ay isang sugal, isang malaking sugal. Maaring isa lang itong modus, isang babaeng gagamitin ang kanyang kahinaan para makapanlamang. Ngunit sa kabilang banda, maari rin itong isang pagkakataon. Tumingin siya sa litrato ni Hiraya at ng anak nito. Sa mga mata ng bata, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa salamin. Inosenteng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono, ang numerong iilan lang ang nakakaalam. Hindi iyan tulong, isa iyang puhunan. Anya sa sarili habang tinitipa ang mensahe. Dahil kung tama ang kanyang kutob, kung ang babaeng ito ay kasing talino ng sinasabi sa kanyang diploma at kasing tibay ng ipinapakita ng kanyang sitwasyon, hindi niya kailangan ng limos. Ang kailangan niya ay isang oportunidad, isang pagkakataon para patunayan ang kanyang halaga. Pinindot niya ang send at kasunod nito ang isa pang mensahe. Ang imbitasyon na magpapabago hindi lang sa buhay nito, kundi marahil pati na rin sa buhay niya. Pumunta ka sa Silangan Tower bukas, 9:09 ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Isa itong alok na trabaho. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa syudad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang kakatwang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang sistema. Hindi ito tuwa. Hindi rin ito kaba. Ito ay kuryosidad. Naghihintay siya. Naghihintay kung ang babaeng nagngangalang Hiraya Dalisay ay tatakbo palayo sa takot o haharapin ang hamon ng buong tapang. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit na barong-barong sa Barangay Maharlika, nakatayo si Hiraya Dalisay sa harap ng isang basag na salamin. Suot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang puting blouse na medyo naninilaw na, at isang itim na palda na minana pa niya sa kanyang ina. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Sa kanyang likuran, mahimbing nang natutulog si Sinag, busog na sa gatas na nabili niya mula sa 24-hour na tindahan kaninang madaling araw. Ang perang natanggap niya ay nakatago ng maigi. Isang halagang hindi niya kayang gastusin basta-basta. Isang halagang kailangan niyang isuli kung sakali. Ngayon, nakatayo siya sa bingit ng isang desisyon. Sa kanyang harapan ay ang imahe ng isang pagod na ina. Sa labas ng kanyang bintana, sa malayong distansya, matatanaw ang isang toreng tila humahamon sa kalangitan. Ang Silangan Tower. Dapat ba siyang pumunta? Dapat ba siyang maniwala sa isang estrangherong nagbigay sa kanya ng pera at ngayon ay nag-aalok ng trabaho? Baka isang patibong ito. Baka isang masamang biro. Ang takot ay gumagapang sa kanyang puso. Ngunit nang muli niyang sulyapan ang natutulog niyang anak, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang tapang
na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para kay Sinag, para sa kinabukasan nito. Huminga siya ng malalim, inipit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga at tumingin ng diretso sa kanyang refleksyon. Kaya mo to, Hiraya, bulong niya sa sarili. Para kay Sinag. At sa paghakbang niya palabas ng pinto, dala ang isang manipis na folder na naglalaman ng kanyang mga papeles at isang pusong puno ng pinaghalong takot at pag-asa. Hindi niya alam na ang bawat yapak niya palapit sa Silangan Tower ay isang yapak palayo sa dati niyang buhay. Ang Silangan Tower ay hindi lang isang gusali. Isa itong monumento, isang dambuhalang tore na gawa sa salamin at bakal na tila isang daliring nakaturo sa kalangitan, isang simbolo ng kapangyarihan at ambisyon. Para sa mga taong tulad ni Hiraya na nakatira sa anino nito, ang tore ay isang paalala ng isang mundong napakalayo sa kanilang realidad. Ngunit ngayong umaga, nakatayo siya sa harap nito. Nanginginig ang mga tuhod, nanlalamig ang mga kamay, at pakiramdam niya'y lalamunin siya ng buo ng naglalakihang pinto na gawa sa salamin. Ang mga taong naglalabas-masok ay nakasuot ng mga mamahaling damit, may hawak na mga leather briefcase at naglalakad ng may kumpiyansa. Samantalang siya, sa kanyang kupasing blouse at lumang palda, ay parang isang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. "Miss, may kailangan po sila?" tanong ng security guard. Bahagyang tinaasan siya ng kilay. "Ako po si Hiraya Dalisay." Halos pabulong niyang sagot. May appointment po ako." Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Halata ang pagdududa sa mukha nito. Pero nang i-check nito ang pangalan niya sa digital logbook, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Naging magalang. "Miss Dalisay, pasok po kayo. Inaantay na po kayo sa 45th floor. Sa opisina po ni Mr. Valderrama." Mr. Valderrama, hindi iyon ang pangalan o apelyido ng taong nagpadala sa kanya ng pera. Kumunot ang noo ni Hiraya pero wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Pumasok siya sa elevator at habang mabilis itong umaakyat, pakiramdam niya'y iniiwan niya sa ibaba ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Kailangan niyang maging matapang. Ang 45th floor ay isang malawak na espasyo na may sahig na gawa sa marmol at mga dingding na salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Tahimik ang paligid, tanging mahinang tunog lang ng mga keyboard ang maririnig. Ang lahat ay abala, seryoso at gumagalaw nang may tiyak na layunin. Isang babaeng naka-blazer ang sumalubong sa kanya. "Miss Dalisay? I'm Clara, the executive assistant. This way please, Mr. Valderrama is waiting for you." Iginiya siya ni Clara patungo sa isang malaking opisina sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay gawa sa mahogany at may nakaukit na pangalan sa isang makintab na plakeng tanso. Ramon Valderrama, Chief Financial Officer. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang isang lalaking nasa edad 40, matipuno ang pangangatawan, nakasuot ng perpektong plansadong suit. Mayroon siyang ngiti sa labi na tila kayang pagtiwalaan kaagad, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at tila sinusuri ang bawat galaw mo. "Miss Dalisay, welcome to Diwatech Innovations. I'm Ramon Valderrama," sabi nito. Iniabot ang kamay. "Please have a seat." Nanginginig na tinanggap ni Hiraya ang kamay nito. "Salamat po, sir. I was informed by Mr. Ledesma himself to accommodate you. He saw potential in your resume." Patuloy ni Ramon habang umuupo sa kanyang swivel chair. "Your academic records are very impressive, Mr. Ledesma." Iyon siguro ang pangalan ng misteryosong nagpadala sa kanya ng mensahe. Ang CEO, ang may-ari ng lahat ng ito. "Salamat po," tanging naisagot ni Hiraya. "Given your background in accountancy, we're placing you in the internal audit department
as an entry-level assistant. Paliwanag ni Ramon. Your main task for now is simple. Familiarization. I want you to go through our archived financial statements from the past 5 years. Organize them. Digitize what needs to be digitized. It's a tedious job, but it's the best way to understand the financial backbone of this company. Isang trabahong simple, pero napakahalaga para sa isang tulad niyang sabik matuto. Tumango si Hiraya, isang ngiti ng pasasalamat, ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. I'm counting on it, sabi ni Ramon na may kasamang nangiti. Ngunit sa isang iglap, tila may dumaang anino sa mga mata nito. Isang malamig na kislap na agad ding nawala. Inihatid si Hiraya sa kanyang magiging cubicle, isang maliit na espasyo sa isang sulok na papaligiran ng mga matataas na filing cabinet na puno ng mga luma at maalikabok na folder. Ang ibang mga empleyado ay sumusulyap sa kanya, nagbubulungan. Marahil ay nagtataka kung sino ang bagong saltang ito. Hindi na lang niya pinansin. Para sa kanya, ang cubicle na ito ay isang palasyo. Ang mga maalikabok na folder ay mga kayamanan. Ito ang kanyang simula. Ang simula ng bagong buhay para sa kanya at para kay Sinag. Buong araw isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Ang kanyang utak na matagal nang uhaw sa mga numero at pagsusuri ay tila nabuhay muli. Bawat ledger, bawat report, bawat resibo, sinusuri niya ng may buong atensyon. Ang galing niya sa paghahanap ng mga pattern at anomalya ay natural na lumabas. Habang papalapit ang dapit hapon, sa isang makapal na folder na may markang Project Kestrel, Year 3, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na transaksyon, isang payment request para sa isang logistical consultation fee sa isang supplier na hindi pamilyar sa kanya. Ang halaga ay hindi malaki, kaya't madaling palagpasin. Ngunit ang petsa ng transaction ay sa isang holiday at ang approval ay pirmado ng isang manager na nag-resign na 2 linggo bago ang petsang yon. Isang maliit na pagkakamali lang, marahil. Isang clerical error, pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Tiningnan niya ang mga report mula sa ibang taon. At doon niya nakita ulit ito. Ibang pangalan ng proyekto, ibang supplier, pero parehong pattern. Isang maliit na halaga, isang questionableng petsa, at isang pirma na hindi tumutugma. Tila mga mumunting patak ng tinta sa isang malinis na papel. Hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. Pero kapag nakita mo na, hindi mo na ito maaaring hindi makita. Sa itaas, sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng tore, pinapanood ni Silas Ledesma ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na security feed sa kanyang monitor. Nakita niya ang pagdating ni Hiraya, ang pag-uusap nila ni Ramon, at ngayon, ang buong araw nitong pagtutok sa trabaho. Hindi niya ito inistorbo. Obserbasyon. Iyon ang unang hakbang. She's diligent, sabi niya sa sarili. Ngunit ang tanong ay, meron ba siyang talas ng isip na kailangan niya? Sakto namang pumasok si Ramon sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. So, the charity case is settled in, sabi ni Ramon na may kasamang mapanuksong ng ngiti. She's quietly drowning in old paperwork as we speak. Hindi sumagot si Silas. Itinuon lang niya ang kanyang tingin sa monitor. Come on, Silas. A text message? We have a strict hiring protocol. You can't just pick someone up from the streets, patuloy ni Ramon. She's a cum laude graduate from a reputable university. She's not from the streets. Malamig na tugon ni Silas. Whatever you say. Kibit balikat ni Ramon. Just make sure your investment doesn't cause any problems. Habang papalabas na si Ramon, biglang nagring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito habang naglalakad sa pasilyo. Hindi niya napansin na si Hiraya ay papunta sa pantry at malapit lang sa kanya. What? I told you to be more careful. Narinig ni Hiraya na sabi ni Ramon sa kausap nito. Ang boses nito ay hindi na malumanay.
kundi mabagsik at puno ng pagbabanta. Just fix the damn mistake before anyone notices. I'll handle the cleanup. Biglang naputo lang tawag. Napansin ni Ramon na nakatayo si Hiraya di kalayuan. May hawak na baso. Agad na bumalik ang nangiti sa mukha ni Ramon, ngunit hindi nito naabot ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya'y nanatiling malamig, tila yelo. "Oh, Miss Dalisay, still here? Don't work too hard on your first day," sabi niya, bago magpatuloy sa paglakad. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Ang narinig niya at ang malamig na titig na yon, hindi iyon isang clerical error. Ito ay isang anino. At pakiramdam niya, kasi simula pa lang niyang makita ang tunay na anyo nito. Ang ngiting iyon, ang mga matang iyon. Hindi maalis sa isip ni Hiraya ang anyo ni Ramon Valderrama matapos ang tawag sa telepono. Para itong isang maskara na panandali ang nahulog, ipinakita ang tunay na mukha sa likod nito bago mabilis na isinuot muli. Isang mukha na malamig, walang emosyon at mapanganib. Natapos ang araw ng trabaho, isa-isang nagsiuwian ang mga empleyado na iwan ang malawak na opisina sa isang halos nakakabinging katahimikan. Ngunit si Hiraya ay hindi umalis sa kanyang cubicle. Hindi niya kayang umuwi. Hindi pa. Ang mga numerong nakita niya, ang pag-uusap na narinig niya, para itong isang palaisipan na hindi siya patatahimikin hanggat hindi niya nabubuo. "Anak, sandali lang si Mama ha? May tatapusin lang." Bulong niya sa litrato ni Sinag na nakadikit sa gilid ng kanyang monitor. Iyon ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Sa ilalim ng liwanag lamang ng kanyang desk lamp, muli niyang binuklat ang mga folder. Hindi na lang Project Kestrel ang kanyang tiningnan. Hinanap niya ang iba pa. Project Phoenix, Project Griffin, mga proyektong may pangalan ng mga mitolohikong nilalang na tila sumisimbolo sa paglipad o sa pag-take off ng pera. At doon niya nakita ang pattern. Paulit-ulit. Isang maliit na transaksyon dito, isang maliit na bayarin doon. Mga halagang hindi aabot sa threshold na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Mga supplier na halos imposibleng mahanap online. Mga pirma na laging nagkakamali ng petsa. Isa-isa, parang mga bituin sa langit. Pero kapag pinagdugtong-dugtong, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Kumuha siya ng isang pirasong papel. Sa gitna, isinulat niya ang pangalan, R. Valderrama. Mula rito, gumuhit siya ng mga linya patungo sa pangalan ng mga proyekto. Mula sa mga proyekto, gumuhit siya ng mga linya patungo sa mga pekeng supplier. At mula sa mga supplier, isinulat niya ang mga halaga. 5,000, 10,000, 8,000, hindi malalaking halaga. Pero nang sumahin niya ang lahat ng nakita niya sa loob pa lang ng ilang oras, umaabot na ito sa daan-daang libo. At ito'y mula pa lang sa iilang folder. Paano pa kaya ang laman ng buong silid-imbakan na ito? Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang sistema. Isang maingat na binuong sistema ng pagnanakaw. Kinabukasan, dala ang kanyang mga natuklasan na maingat niyang isinulat sa isang maliit na notebook. Nilakasan niya ang kanyang loob. Kailangan niyang sabihin ito sa nakatataas. Ang protocol ay malinaw. Kailangan muna niyang idulog ito sa kanyang immediate supervisor. Si Mrs. De Leon, isang babaeng nasa huling bahagi na ng kanyang karera, ang head ng audit assistants. Kumatok si Hiraya sa pinto ng maliit nitong opisina. "Mrs. De Leon, pwede po ba kayong makausap saglit?" "Ano yon, Hiraya? Bilisan mo. Marami akong ginagawa," sabi nito nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer. Nanginginig na ipinakita ni Hiraya ang kanyang notebook. "Ma'am, tungkol po sa mga ina-archive kong dokumento, may napansin po kasi akong ilang anomalya." Sa wakas ay tumingin si Mrs. De Leon. Tiningnan nito ang notebook, ang mga diagram at numero. Sa bawat segundong lumilipas, nakita ni Hiraya
kung paano nawala ang kulay sa mukha ng kanyang supervisor. Ibinaba ni Mrs. De Leon ang notebook sa mesa na tila isang mainit na bakal. Itinulak niya ito pabalik kay Hiraya. "Nananaginip ka lang," sabi nito. Ang boses ay naging biglang mahina at pilit. "Pagod ka lang siguro. Clerical errors lang yan. Normal yan sa ganito kalaking kumpanya." "Pero ma'am, paulit-ulit po ang pattern," giit ni Hiraya. Biglang tumayo si Mrs. De Leon at isinara ang pinto. Humarap ito sa kanya. Ang mga matay nanlilisik sa pinaghalong takot at galit. "Makinig ka sa akin, Iha," nanggigigil na bulong nito. "Bago ka lang dito, marami ka pang hindi alam. Ang payo ko sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo. Mag-archive ka ng dokumento. Huwag kang maghanap ng mga bagay na hindi mo dapat hinahanap. Pero mali po ito. Huwag mong sundutin ang bahay ng putakti." Halos pasigaw na sabi ni Mrs. De Leon. "May anak ka, di ba? Isipin mo ang kinabukasan niya. Manahimik ka na lang kung gusto mo pang magtagal dito." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang banta ay hindi direktang sinabi, pero malinaw na malinaw. Ang takot sa mga mata ni Mrs. De Leon ay nakakahawa. Alam nito. Matagal na nitong alam, pero pinili nitong magbulag-bulagan. Lumabas si Hiraya sa opisina na tuliro. Ang pag-asang makakahanap siya ng kakampi ay biglang naglaho. Nag-iisa siya rito. Ang buong departamento ay maaaring sangkot o kung hindi man, ay takot. Bumalik siya sa kanyang cubicle. Ang bigat ng mundo ay tila pasan niya. Napatingin siya sa bintana. Mula sa kanyang kinauupuan, sa di kalayuan, kitang-kita niya ang pinakatuktok ng tore, ang penthouse, ang opisina ng misteryosong si Silas Ledesma, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Maniniwala kaya ito sa kanya? O ituturing din siyang isang baguhan na naghahanap lang ng gulo? Paano siya makakarating dito, gayong para itong isang haring nasa toreng imposibleng akyatin? Napabuntong hininga na lang siya. Kinuha ang kanyang bag. Handa nang umuwi. Dala ang isang matinding pagkadismaya. Pag-upo niya sa kanyang upuan, binuksan niya ang kanyang computer para mag-log out. Ngunit may isang bagong email sa kanyang inbox. Walang subject. Ang nagpadala, isang email address na binubuo lang ng mga numero at letra. Isang anonymous email. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ng email ay isang pangungusap lang. 6 na salita na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. "Mag-ingat ka. Pinagmamasdan ka nila. Sir, may flag sa system." Ang boses ng kanyang head of cybersecurity ang bumasag sa katahimikan sa opisina ni Silas. Hindi niya inalis ang kanyang tingin mula sa panoramic window. "Anong klaseng flag?" tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa air conditioner. "Isang low-level user account, sir. Account ni Miss Hiraya Dalisay. Nagtatry siyang i-access ang mga file na lagpas sa kanyang security clearance. Mga active project ledgers." Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Sa wakas, dahan-dahang lumingon si Silas mula sa bintana. Ang mukha niya ay isang blankong canvas, walang mababakas na anumang emosyon. Ang pag-aalinlangan, ang likas niyang kawalan ng tiwala na hinubog ng isang masakit na nakaraan ay unti-unting gumapang pabalik sa kanyang sistema. Ito na ba yon? Ang modus, ang tunay na pakay, isang babaeng nagpanggap na kaawa-awa para makapasok. At ngayon ay sisimulan na ang tunay na trabaho, ang pagnakaw ng impormasyon. Ang isip niya ay bumalik sa dati niyang kaibigan. Ganoon din nagsimula ang lahat, sa isang maliit na pag-abuso sa tiwala. "Ilock mo ang account niya," utos ni Silas, "at papuntahin mo siya dito. Ngayon na." Samantala, sa 45th floor, gulong-gulo ang isip ni Hiraya. Ang anonymous email, ang babala mula kay Mrs. De Leon. Ang lahat ay nagsasabing dapat siyang tumigil. Ngunit ang kanyang konsensya at ang kanyang likas na pagiging analyst
ay hindi siya mapakali. Kung takot ang lahat na dumaan sa formal na proseso, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bago siya lumapit sa pinakatuktok. Sinubukan niyang i-cross-reference ang mga numero mula sa lumang files sa mga kasalukuyang proyekto. Ngunit sa bawat pag-click niya, isang pulang mensahe ang lumalabas sa kanyang screen. Access denied. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Bigla, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang boses sa kabilang linya ay formal at walang emosyon. Miss Dalisay, pinapatawag po kayo sa opisina ng CEO. Halos malaglag ang kanyang puso. Ang CEO. Si Silas Ledesma. Ito na. Habang naglalakad siya patungo sa elevator na para lang sa executive floor, ang bawat hakbang niya ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay napapatingin, nagbubulungan. Ang balita ay mabilis kumalat. Ang baguhan ay pinatawag sa itaas. At sa mundo ng korporasyon, iisa lang ang madalas na ibig sabihin yon. Pagbukas ng pinto ng elevator sa penthouse floor, isang matinding katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang ibang cubicle, isang malawak na receiving area lang at isang dambuhalang itim na pinto. Pasok! Isang baritonong boses ang narinig niya mula sa loob. Nanginginig niyang pinihit ang siradura at pumasok. Ang opisina ay mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya. Ang isang buong dingding ay salamin mula sa hig hanggang kisame na nagpapakita ng nakakalulang tanawin ng buong syudad. Ang mga gamit ay kakaunti ngunit mamahalin. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo sa tabi ng bintanang salamin, ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa syudad sa ibaba. Matangkad, balingkinita ng pangangatawan, at nakasuot ng isang simpleng itim na turtleneck at slacks, malayo sa inaasahan niyang corporate suit. Mr. Ledesma? Mahinang tanong ni Hiraya. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang mukha ng misteryosong lalaki. Siya ay mas bata kaysa sa inaakala niya. Marahil ay nasa unang bahagi ng edad 30. Ang buhok niya ay bahagyang magulo, na para bang kanina pa niya ito pinadaan sa kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay tila mas matanda pa sa kanyang edad, malalim, matalas, at puno ng isang uri ng pagod at pag-iingat, na tila nakita na nito ang lahat ng kasinungalingan sa mundo. Miss Dalisay, sabi ni Silas, ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Maari mo bang ipaliwanag kung bakit sinusubukan mong i-access ang mga confidential financial data ng kumpanya? Ang tanong ay direkta. Isang matalim na sibat na tumusok sa kanya. Walang paligoy-ligoy, walang pagbati, isang akusasyon. Hindi po yun ang intensyon ko, sir. Nauutal na sagot ni Hiraya habang mahigpit na niyayakap ang kanyang notebook na dala. Isang kilay ni Silas ang tumaas. Talaga? Dahil ayon sa ating system, sinusubukan mong buksan ang mga ledger na hindi sakop ng iyong trabaho. Sabihin mo sa akin, Miss Dalisay, ang 250,000 ba ay hindi sapat? May nag-alok ba sa iyo ng mas malaki para ibenta ang mga sikreto ng Diwatech? Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Ang kabaitan, ang tiwalang inakala niyang ibinigay sa kanya, ay isa lang palang pagsubok. Isang bitag. At siya, sa kanyang ginawa, ay nahulog dito ng diretso. Isang mainit na galit ang pumalit sa kanyang takot. Galit hindi lang para kay Silas, kundi para sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang baba, ang panginginig sa kanyang boses ay napalitan ng determinasyon. Hindi niyo po ako kilala, Mr. Ledesma, at wala po kayong karapatang husgahan ako ng ganyan, matatag niyang sabi. Isang bahagyang pagkagulat ang dumaan sa mga mata ni Silas. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang pag-iyak, pagmamakaawa o pagtanggi, hindi ang isang tahimik na paglaban.
Kung ganoon, bigyan mo ako ng dahilan para maniwala sa'yo. Hamon ni Silas, humakbang palapit sa kanyang malaking mesa. Ito na ang pagkakataon niya. Ang nag-iisa niyang pagkakataon. Humakbang din si Hiraya palapit. Ibinaba niya ang kanyang notebook sa makintab na mesa. Binuklat ito at itinulak palapit sa kanya. Hindi po ako nagnanakaw ng impormasyon, sir. Sinusubukan ko pong iligtas ito, sabi niya. Nagsimula po ito sa mga archived files, mga maliit na transaksyon na mukhang walang kwenta. Sa sumunod na 10 minuto, ipinaliwanag ni Hiraya ang lahat. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga daliri ay matatag na tinuturo ang mga diagram at numero na kanyang isinulat. Ipinaliwanag niya ang pattern, ang mga pekeng supplier, ang mga questionableng pirma. Inilahad niya ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap. Habang nagsasalita si Hiraya, hindi kumukurap si Silas. Nakikinig siya. Ngunit ang mas mahalaga, pinagmamasdan niya ito. Pinagmamasdan niya ang paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi bilang isang taong humihingi ng tulong, kundi bilang isang profesional na naglalahad ng isang kaso. Nakita niya ang talas ng kanyang isip, ang lohika sa kanyang mga argumento. At higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa sinuman sa kumpanyang ito. Pasyon at katapatan. Nang matapos si Hiraya, isang mahabang katahimikan ang muling namayani. Kinuha ni Silas ang notebook. Pinag-aralan niya ang bawat sulat, ang bawat linya. Bigla, itinaas niya ang kanyang telepono at pinindot ang intercom. I-cancel mo lahat ng meeting ko ngayong hapon. Utos niya. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin kay Hiraya. Humakbang siya palayo sa mesa at lumapit sa isang malaking whiteboard na nakatago sa likod ng isang panel sa dingding. Ipaliwanag mo ulit, sabi ni Silas habang kinukuha ang isang marker. Mula sa simula at sa pagkakataong ito, huwag kang mag-iwan ng kahit isang detalye. Napanganga si Hiraya, hindi niya inaasahan ito. Sa halip na palayasin, sa halip na tawagin ng security, binibigyan siya nito ng pagkakataong pakinggan. At doon, sa harap ng puting-puting whiteboard, nagsimula si Hiraya. Ginamit niya ang marker, iginuhit ang mga diagram, isinulat ang mga numero, habang si Silas ay tahimik na nakikinig. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng isang matalas na katanungan. Sa loob ng opisinang yon, nawala ang kanilang estado sa buhay. Hindi na sila CEO at assistant. Sila'y naging dalawang isip na sinusubukang lutasin ang isang komplikadong problema. Habang nagpapaliwanag si Hiraya, isang video call ang pumasok sa malaking screen sa opisina. Si Ramon Valderrama. Silas, may problema ba? Narinig kong pinatawag mo ang baguhan, sabi ni Ramon. Ang muka ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Sakto namang nabanggit ni Ramon ang isang lumang teknikal na termino na may halong biro. Isang bagay na sila lang ng dati niyang kaibigan ang nakakaalam. Just making sure our firewalls are strong. Baka may ghost in the machine tayo, di ba? Isang kislap ng kuryosidad ang dumaan sa mga mata ni Silas. Isang pamilyar na parirala, pero mabilis niya itong isinantabi. Walang problema, Ramon. Isang maliit na bagay lang. Kami na ang bahala. Sagot ni Silas. Ang mga matay hindi inaalis sa whiteboard kung saan nagliliwanag ang network ng pandaraya. Nang matapos ang tawag, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Silas. Tumingin siya kay Hiraya at sa unang pagkakataon, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Respeto. Okay, Miss Dalisay, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Patunayan mo sa akin, pero mula ngayon, direkta ka nang magre-report sa akin. Huminga siya ng malalim, tila isinusugal ang isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa iba. Sa akin lang. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabo at nakakapagod na serye ng mga gabi
na ginugol sa loob ng opisina ng CEO. Ang penthouse ni Silas ay naging kanilang war room, ang malaking whiteboard ay naging kanilang battlefield, at ang mga numero ang kanilang mga kalaban. Para kay Hiraya, ito ay isang panaginip na naging totoo. Ang kanyang talino na matagal nang natutulog ay sa wakas ay ginagamit sa sukdulan. Ngunit ito rin ay isang bangungot. Bawat araw, kailangan niyang umarte na parang normal ang lahat sa kanyang cubicle sa 45th floor. Tinitiis ang matatalim na tingin at bulungan ng kanyang mga katrabaho at ang mga pekeng naman ngiti ni Ramon Valderrama na ngayon ay may kasama ng nakatagong pagbabanta. "Good morning, Hiraya. Mukhang napapagod ka yata. Don't push yourself too hard," sabi sa kanya ni Ramon isang umaga, habang nagtitimpla ito ng kape sa pantry. Ang boses nito'y tila nag-aalala, pero ang mga mata nito'y nagsasabing, "Alam ko ang ginagawa mo." Ngunit sa paglubog ng araw, kapag ang buong palapag ay tahimik na, saka lang siya nakakahinga ng maluwag. Sasakay siya sa private elevator patungo sa opisina ni Silas, kung saan naghihintay ang isang bagong batch ng data at isang tasang mainit na kape na laging nakahanda para sa kanya. "Nakuha ko na ang access sa offshore servers," bungad sa kanya ni Silas isang gabi, habang nakatutok ito sa kanyang computer. Mas malaki ang butas kaysa sa inaakala natin. Nagsimula ang kanilang kakaibang routine. Sa gabi, sila ay magkatuwang, dalawang general na bumubuo ng estratehiya. Nagtatalo sila sa mga teorya, nagbabahagi ng mga natuklasan. Sa gitna ng mga spreadsheet at financial models, nagsimula silang makita ang isa't isa nang higit pa sa kanilang mga tungkulin. Isang gabi, sa sobrang pagod, hindi na malayang nakatulog si Hiraya sa sofa. Nagising na lang siya nang may maramdamang isang malambot na bagay sa kanyang balikat. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Silas na maingat na inilalagay ang kanyang mamahaling coat bilang kumot sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, sa ilalim ng dim na ilaw ng opisina, nawala ang tensyon. Tanging ang dalawang taong pagod lang ang naroon na nakahanap ng isang di inaasahang kakampi sa isa't isa. "Sorry, sir. Nakatulog ako," nahihiyang sabi ni Hiraya. "Silas na lang. It's late. You should rest." Sagot ni Silas, ang boses ay mas malumanay kaysa dati. "Kumain ka na ba?" Umiling si Hiraya. Sa sobrang tutok sa trabaho, nakalimutan na niya ang hapunan. Walang imik na kinuha ni Silas ang kanyang telepono at nag-order ng pagkain. Pagdating ng delivery, hindi ito isang mamahaling pagkain mula sa isang fine dining restaurant. Pizza. 2 malalaking box ng pizza na may iba't ibang toppings. I don't know what you like," medyo alanganing sabi ni Silas. Ito marahil ang unang pagkakataon na umorder siya ng pagkain para sa iba. Naupo sila sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na dokumento at tahimik na kumain. Ang eksena ay surreal. Ang bilyonaryong CEO at ang simpleng audit assistant naghahati sa isang piraso ng pepperoni pizza na parang matagal na silang magkaibigan. "Bakit mo to ginagawa, Hiraya?" biglang tanong ni Silas. Seryoso ang mukha. "You could have just taken the money and stayed quiet. Mas ligtas ang buhay mo." Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. "Dahil may isang maliit na bata sa bahay na umaasa sa akin na gawin ang tama," sagot niya. "Gusto kong lumaki siya sa isang mundong alam niyang ipinaglalaban ang tama, gaano man ito kahirap. At dahil binigyan mo ako ng pagkakataon, ayokong sayangin yun." Sa unang pagkakataon, tinanong ni Silas ang tungkol kay Sinag. Nagtanong siya kung kamukha ba niya ito, kung ano ang mga paborito nitong laruan. Habang nagkukwento si Hiraya tungkol sa kanyang anak, isang kislap ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silas. Isang tunay na ngiti, hindi pilit, na tila nagbigay liwanag sa buong silid. Ngunit ang kanilang namumuong koneksyon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Ramon. Napansin niya ang madalas na pag-akyat ni Hiraya
Sa executive floor, napansin niya ang pagbabago sa kilos ni Silas, kaya't gumawa siya ng paraan para pahirapan si Hiraya. Miss Delisay, since you're so efficient, I have a special task for you. Sabi sa kanya ni Ramon isang araw. Isang folder ang inilapag sa kanyang mesa. I need you to recalibrate the entire department's expense reports for the last quarter. I need it by tomorrow morning. Isang imposibleng gawain. Isang bundok ng trabaho na sadyang ibinigay para ubusin ang kanyang oras at lakas para hindi na siya makatulong kay Silas sa gabi. Pero hindi nagpatinag si Hiraya. Tinanggap niya ang hamon. Kinagabihan, habang abala si Silas sa pag-trace ng isang money trail, si Hiraya naman ay abala sa pag-recalibrate ng mga expense report sa gitna ng paghahanap niya sa mga dokumento ng kumpanyang katransaksyon ni Ramon. May isang pamilyar na pangalan ang kanyang nakita. Isang payment request para sa isang overseas consultation. Isang malaking halaga na binayad sa Klinika de Belleza Avanzada, isang high-end na aesthetic clinic. Bigla, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Silas na ang dati niyang partner ay bigla na lang naglaho. Isang ideya, isang malayong posibilidad, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Paano kung... Sa kabilang banda, hindi niya alam na habang ginagawa niya ito, isang encrypted file ang kanyang na-trigger sa system. Isang file na idinisenyo para mag-alert kapag may nagtangkang i-access ang mga particular na keyword na yon. Habang tinitipan niya ang pangalan ng klinika sa search bar para malaman kung saan ito, isang pulang ilaw ang umilaw sa isang monitor sa isang madilim na silid sa kabilang panig ng mundo. Natagpuan niya ito at kasabay nito, natagpuan din siya. Nang gabing iyon, habang pauwi na si Hiraya, pagbaba niya sa lobby, isang lalaking nakasombrero ang bumangga sa kanya. Sorry miss, sabi nito. Wala naman siyang naramdaman, kaya't nagpatuloy lang siya sa paglakad. Pag-uwi niya, sa wakas, pagod pero may bagong lead, binuksan niya ang kanyang laptop para i-double check ang kanyang natuklasan. Ngunit hindi niya ito mabuksan. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero ang screen ay nanatiling itim. Bigla, may napansin siyang isang bagay na nakadikit sa likod ng kanyang bag. Isang maliit na USB-like device na kumukurap-kurap. Hindi niya ito pag-aari. Bago pa man niya maintindihan ng lahat, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang spark. At pagkatapos ay isang manipis na usok ang lumabas mula sa keyboard. Nasira na. At kasama roon, lahat ng kopya ng ebidensya na kanyang iniipon. Ang amoy ng sunog na plastik. Iyon ang gumising sa diwa ni Silas. Hindi iyon totoo. Ang nasusunog ay hindi plastik, kundi ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-asa. Sinira nila ang laptop niya. Ang boses ni Hiraya sa telepono ay nanginginig, isang halo ng takot at galit. Silas, lahat ng kopya ko nawala. Nakatayo si Silas sa gitna ng kanyang madilim na opisina. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na galit. Isang primordial na galit na nakadirekta hindi lang sa kung sino man ang gumawa nito, kundi sa sarili niya. Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalabas ng bahay. Papunta na ako. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Isinubo niya ang kanyang sarili at ngayon, isinubo rin niya si Hiraya sa isang panganib na mas malaki kaysa sa inaakala niya. Ang kalaban nila ay hindi lang isang simpleng magnanakaw. Ito ay isang taong handang gawin ang lahat para hindi mabisto. Pagdating niya sa Barangay Maharlika, ang itsura ng kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang alien spaceship sa gitna ng makikitid na eskinita. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Hiraya at ni Sinag. Pagbukas ni Hiraya ng pinto, isang Hirayang hindi pa niya nakikita ang tumambad sa kanya. Ang buhok ay magulo.
Ang mga matay namumula sa pag-iyak, ngunit meron pa ring apoy ng paglaban sa mga ito. Tingnan mo, sabi ni Hiraya. Itinuturo ang sirang laptop sa mesa. Pinagmasdan ni Silas ang device na nakadikit sa bag ni Hiraya. Isa itong data corruptor, isang high-tech na device na kayang mag-overload ng circuits ng anumang elektronikong gamit sa malaptan. Hindi ito isang bagay na nabibili lang basta-basta. Ano ang huli mong hinanap bago ito nangyari? Tanong ni Silas. Isang klinika, sagot ni Hiraya. Klinika de Belleza Avanzada. May nakita akong malaking bayad mula sa isa sa mga shell companies ni Ramon papunta doon. Isang aesthetic clinic. Bakit magbabayad ng ganoon kalaki ang isang shell company sa isang clinic? Walang saysay. Pero may isa pa. Dugtong ni Hiraya. Ang boses ay naging mas mahina. Sa isa sa mga dokumento, may nakita akong pangalan ng isang lumang kumpanya, isang tech startup, Innovate Prime Solutions. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nanigas si Silas para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Saan mo narinig ang pangalang yan? Tanong ni Silas. Ang boses ay halos hindi marinig. Doon dati nagtatrabaho ang tatay ni Sinag, sagot ni Hiraya. Nadamay siya sa isang malaking iskandalo doon noon, kaya siya nawalan ng lahat at hindi na niya tinapos, hindi na kailangan. Innovate Prime Solutions, ang unang kumpanyang pinagtrabahuan ni Silas bago pa man niya itayo ang Diwa Tech, ang lugar kung saan niya nakilala ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang partner, si Leonardo Paras. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Silas. Isang nakakabaliw, imposibleng larawan. Ang parirala, Ghost in the Machine. Isang biruan na sila lang ni Leo ang nakakaalam. Ang aesthetic clinic. Paano kung hindi ito para sa simpleng treatment lang? Ang Innovate Prime Solutions. Ang lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Bigyan mo ako ng pangalan, utos ni Silas. Ang buong pangalan ng dati mong partner. Marco Aguilar, sagot ni Hiraya. Walang imik na kinuha ni Silas ang kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Nag-access siya ng mga lumang files, mga news articles, mga company records. At doon niya nakita isang artikulo tungkol sa corporate espionage scandal sa Innovate Prime. Ang pangunahing akusado, isang batang engineer na si Marco Aguilar. At ang pangunahing testigo laban sa kanya, isang senior manager na bigla na lang ding nag-resign pagkatapos ng kaso. Isang taong hindi pinangalanan sa artikulo, pero hindi na niya kailangan ng pangalan. Hiraya, may litrato ka ba niya? Ni Leo, ni Ramon? Nag-alinlangan si Hiraya, pero tumango. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang group picture mula sa website ng Diwa Tech. Naroon si Ramon, nakangiti. Ang imahe ng isang matagumpay na ehekutibo. Pagkatapos, binuksan ni Silas ang isang luma, naka-archive na file sa kanyang tablet. Isang file na matagal na niyang hindi tinitingnan dahil sa sakit na dulot nito. Isang litrato, dalawang binatang lalaki, nakangiti sa kamera. Ang isa ay isang mas batang bersyon ni Silas. Ang isa ay may ibang mukha. Ngunit ang tindig, ang paraan ng pagngiti, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang yon na puno ng ambisyon at isang bahid ng inggit. Ipinakita niya ang tablet kay Hiraya. Kilala mo ba siya? Tinitigan ni Hiraya ang litrato. Ikaw yan, sabi niya. Tinuturo ang batang Silas. Pero yung kasama mo, hindi ko kilala. Sigurado ka? Tanong ni Silas. Tingnan mong mabuti. Pinagmasdan ni Hiraya ang litrato, pagkatapos ay ang litrato ni Ramon sa kanyang telepono. Pabalik-balik. Ang panga ay mas kwadrado, ang ilong ay mas matangos, pero ang mga mata,
ang mga mata. Ang pag-realize ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha, tulad ng isang mabagal na paggising mula sa isang bangungot. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Imposible, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi siya yan. Pautwat damay, sagot ni Silas. Ang boses ay kalmado ngunit may pait. Binago niya ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, ang kanyang buong pagkatao. Ngunit ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagkatao, hindi niya yan kayang baguhin. Muling tinitigan ni Hiraya ang dalawang litrato. Ang batang lalaki sa litrato ni Silas at ang Ramon Valderrama sa litrato sa kanyang telepono. Sa wakas, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Pinalitan ng isang matinding, nakakabaliw na katotohanan. Ang mga mata ni Ramon Valderrama. Ang parehong matalas at walang emosyong mga mata. Si Ramon Valderrama. Siya ang dati mong kaibigan? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay halos hindi na lumalabas. Tumango si Silas. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Si Leonardo Paras, o mas kilala na ngayon bilang Ramon Valderrama, ang taong kasama kong bumuo ng Diwatek, ang taong sumaksak sa akin ng talikuran, at ngayon, siya rin ang taong sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit may isang bagay pa, isang masakit na piraso ng palaisipan na hindi pa kompleto. Ang Innovate Prime Solutions, sabi ni Hiraya, muling naalaala. Si Marco Aguilar, ang tatay ni Sinag, ang iskandalo sa kumpanyang iyon, sabi nila, siya ang nagbenta ng mga sikreto sa kalaban, kaya siya nawalan ng lahat, kaya niya kami iniwan. Isang bagong kislap ang dumaan sa mga mata ni Silas. Kinuha niya ang kanyang tablet. In-access niya ang mga lumang news archives. Sa isang lumang ulat tungkol sa Innovate Prime scandal, natagpuan niya ang isang maliit na detalye. Ang investigasyon ay nagsiwalat ng mga ebidensya na itinago ng isang senior manager, ngunit ang nasabing manager ay bigla na lang nag-resign bago pa siya masangkot. Pinasuri ni Silas ang mga records ng Innovate Prime. Hinanap niya ang mga empleyadong nag-resign sa panahon ng iskandalo at doon niya nakita. Isang pangalan, isang senior manager, bulong ni Silas habang nakatitig sa screen. Sino na? Leonardo Paras. Ang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng maliit na kwarto. Bumagsak si Hiraya sa upuan. Ang kamay niya'y napatakip sa kanyang bibig. Hindi, nanginginig niyang sabi. Ibig sabihin, si Ramon. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Marco. Kaya niya ako iniwan, kaya naghirap kami ni Sinag. Ang mga mata ni Silas ay matalim na tumingin sa screen ng kanyang tablet. Ang email nag-iiyomam ng maling impormasyon na nagpabagsak kay Marco Aguilar. Ang email na nagmula sa IP address na sakop ng Innovate Prime, isang IP address na. Hiraya, sabi ni Silas, ang boses ay puno ng galit na hindi niya kayang pigilan. Ang email na nagpalabas ng impormasyon na nagpabagsak kay Marco Aguilar, ito ay ipinadala mula sa network ng Innovate Prime at ang pangunahing taong may access sa sensitive information sa panahong yon ay si Leonardo Paras. Naiwan si Hiraya na tuliro, ang sakit, ang galit, ang pagkabigla, ang taong akala niya ay simpleng kaswal na kaaway, ang taong nagngingiti sa kanya sa opisina, ang taong sumira sa kinabukasan ng kanyang anak, ang taong nagtulak sa tatay ni Sinag na iwan sila, ang taong parehong nanakit kay Silas at sa kanya. Hindi lang isang magnanakaw, hindi lang isang traidor, isang halimaw. Naramdaman niya ang kamay ni Silas na marahang humawak sa kanyang balikat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan tungkol sa lalaking ito. Sila ay pinag-ugnay ng isang masakit na nakaraan, ng isang matinding kaaway. Hihingi ako ng tulong sa mga eksperto sa cybersecurity
para sa sirang laptop mo. Sabi ni Silas, ang boses ay puno ng determinasyon. Hahanap tayo ng paraan para bawiin ang data mo. Hindi lang po iyon, sir, sabi ni Hiraya. Muling tumingin kay Silas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matinding, naglalagablab na galit. Hahanapin natin ang mga ebidensya na magpapabagsak kay Ramon para sa Diwatek at para sa lahat ng sinira niya. Nagkatinginan sila. 2 taong sugatan, 2 taong pinagkaitan ng katarungan. Ngayon ay handang maging apoy na susunog sa kasinungalingan. Ang dating pag-aalinlangan ni Silas ay naglaho. Ang pagdududa ni Hiraya ay nawala. Ang tanging natira ay ang isang matinding pangako. Makinig ka, Hiraya, sabi ni Silas. Ang kanyang mga matay nagniningas. Huwag kang mag-alala tungkol sa laptop mo. Ako na ang bahala. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na magtrabaho. At sa panahong ito, huwag kang magtitiwala kahit kanino, maliban sa akin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat at mapanganib na laro ng pusa at daga. Para kay Hiraya, ang bawat pagpasok sa Diwatek ay tila pagpasok sa isang kulungan na may kasamang ahas. Ang bawat ngiti ni Ramon Valderrama ay tila isang nakatagong pagbabanta. Alam niyang pinagmamasdan siya nito. Alam niya na alam na nito ang kanyang mga ginagawa. Ngunit hindi na siya takot. Ang galit para sa sinapit ni Marco, para sa paghihirap ni Sinag, at para sa ginawa nito kay Silas, lahat ng yon ay naging gasolina na nagpapatuloy sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Sa gabi, sa opisina ni Silas, naging mas matindi ang kanilang trabaho. Ang nawawalang data ni Hiraya ay hindi pa lubusang nababawi, kaya't kailangan nilang magsimula sa muli at mas maingat. Nag-iwan sila ng mga digital traps, gumamit ng advanced encryption, at lumikha ng mga dummy accounts para lituhin si Ramon. Kailangan natin ng tangible proof, Hiraya, sabi ni Silas isang gabi habang nag-e-examine ng isang serye ng bank transfers. Hindi lang mga patterns. Kailangan natin ng direktang koneksyon sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Nang gabing iyon, habang sinusuri ni Hiraya ang mga lumang financial reports, may napansin siyang kakaiba. Isang batch ng mga resibo mula sa isang charity event na inisponsor ng Diwatek noong 1 taon. Ang mga donasyon ay malaki at ang bawat isa ay may pangalan ng donator at ang kanilang contact information. Ang isang particular na donasyon ay nagmula sa isang anonymous donor na nagbigay ng isang napakalaking halaga, mas malaki kaysa sa inaasahan para sa isang charity event. Ang nakakapagtaka, ang transaksyon ay naproseso ng direkta ng Finance Department na pinamumunuan ni Ramon. Silas, tingnan mo ito, sabi ni Hiraya. Itinuturo ang entry. Bakit diretso sa Finance Department ang isang anonymous donation na ganito kalaki? Hindi ba dapat dumaan ito sa Philanthropy Department? Pinagmasdan ni Silas ang screen. Tama ka. At ang petsa, 1 linggo pagkatapos ng isang audit. Posible kayang ginamit ito para linisin ang ibang butas? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang head ng Philanthropy Department na dating kasama niya sa executive team. Elena, may narinig ka ba tungkol sa isang malaking anonymous donation noong nakaraang taon? Tanong ni Silas. Ano? Wala naman, Silas, sagot ni Elena. Lahat ng donasyon ay dumadaan sa amin at lahat ay naitala. Hindi ito naitala sa inyo, sabi ni Silas. Ang boses ay naging matalim. Direkta itong napunta sa Finance Department. 1/4 ng 1,000,000. Isang katahimikan ang namagitan. 1/4 ng 1,000,000? Silas, imposible yan. Hindi yan makakalusot sa amin. At hindi rin yan makakalusot sa internal audit, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pagkabigla. Maliban kung ang internal audit ay pinigilan na tingnan ito o kung ang taong gumawa ng fraud ay siyang namumuno sa audit. Bulong ni Silas, nakatingin kay Hiraya.
Nang matapos ang tawag, nag-isip si Hiraya. Pero paano natin mapapatunayan na kay Ramon Valderrama ang pera? Hindi naman nakapangalan sa kanya. Iyon ang bahagi kung saan siya nagkamali. Sabi ni Silas, isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga mata. Gagamitin niya ang pera sa isang bagay. At kung anonymous ang donasyon, hindi niya maaaring ipaliwanag kung saan galing ang ganoon kalaking halaga kung bigla itong lumabas sa kanyang personal na transaksyon. Hinukay nila ang mga lumang financial records ni Ramon Valderrama na nakuha ni Silas gamit ang kanyang top-level access. Ito ay labag sa etika, ngunit para sa isang taong kayang sirain ang Diwatech, handa si Silas na labagin ang anumang patakaran at doon nila nakita. Isang linggo matapos ang anonymous donation na yon, may isang malaking transaksyon na pumasok sa personal na account ni Ramon. Isang pagbabayad para sa isang mamahaling yate. Isang napakalaking halaga na halos eksaktong kapareho ng anonymous donation. Bingo! Bulong ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa excitement. Ito na. Ito ang kasing tulad ng kanyang blueprint sa whiteboard. Isang direktang koneksyon. Ngayon, kailangan nating kumuha ng mas maraming ebidensya, sabi ni Silas. Kailangan natin ng backup na kopya ng lahat ng ito at kailangan nating makuha ang testimonya ng mga taong nakakaalam. Simula kay Mrs. De Leon. Kinabukasan, sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Ramon Valderrama, umiinom ng kape. Isang serye ng mga balita ang dumating sa kanyang feeds. Ang stock ng Diwatech ay biglang bumaba ng kaunti. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para magtanong ang mga investor. Ngunit ang nakakapagpaalarma sa kanya ay ang isang report na dumating sa kanyang private email. Isang report mula sa kanyang contact sa loob ng IT department. Ms. Dalisay and Mr. Ledesma have been accessing classified financial data outside of working hours for the past 2 weeks. Nagdilim ang mukha ni Ramon. Alam niyang masyadong matalas si Hiraya. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi na ito laro. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Ngayon. Nang gabing iyon, pinapauwi na ni Silas si Hiraya. Nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin. Sabi ni Silas, ang boses ay puno ng pagod ngunit may bahid ng tagumpay. Ipepresent ko ito sa board bukas. Kailangan mong magpahinga. Ngumiti si Hiraya. Sa wakas, malapit na silang magtagumpay. Ngunit pagdating niya sa kanyang cubicle upang kuhanin ang kanyang gamit, may nakita siyang isang selyadong sobre sa kanyang mesa. Walang pangalan, walang label, kakaiba. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang isang litrato. Isang litrato ni Hiraya. Yakap si Sinag habang naglalakad sila pauwi sa Barangay Maharlika kaninang umaga. Ang litrato ay kinuha mula sa isang malayo, nakatagong anggulo. Sa likod ng litrato, isang mensahe ang nakasulat. Ang iyong anak ay napakaganda. Sayang kung may mangyari sa kanya. Ang hininga ni Hiraya ay tila biglang huminto. Ang litrato, ang mensahe. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Hindi na ito tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol kay Sinag, ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang litrato. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay iginala sa buong palapag. Ang bawat cubicle, bawat anino, bawat bintana, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga matang nagbabanta. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa halip na matulog, buong gabi siyang nakayakap kay Sinag. Ang kanyang utak ay nagtatakbo ng libu-libong senaryo. Sino ang gumawa nito? Walang duda. Si Ramon. Kinabukasan, maaga pa ay pumasok na siya sa opisina. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon. Kailangan niya itong tapusin. Ngayon. Ngunit bago pa man niya makontak si Silas, isang serye
nang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pagdating niya sa kanyang cubicle, nakita niyang nakatayo sa harap ng kanyang desk si Mrs. De Leon. Ang muka ay puno ng matinding galit. "Hiraya Dalisay!" Halos pasigaw na sabi ni Mrs. De Leon habang inilalapag ang isang folder sa kanyang mesa. "Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ito?" Nagulat si Hiraya. Kinuha niya ang folder. Sa loob, naroon ang isang serye ng mga bank receipts. Mga transaksyon mula sa isang overseas bank account. Mga transaksyon na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na pumapasok sa kanyang account. At ang pinakahuli, isang transfer na may halagang PHP 2,500 Fanmindantahin, 2,000,000 at 500,000 piso. Ito ang dahilan kung bakit ka ini-hire, di ba? Sabi ni Mrs. De Leon, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Para maging informant ni Mr. Ledesma, para sirain si Ramon, at ang kabayaran mo, ang mga perang ito na galing sa kanya. Hindi maintindihan ni Hiraya ang nangyayari. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailan niya natanggap ang perang ito? Hindi ito galing sa kanyang account. Ngunit bago pa man siya makasagot, 2 security guards ang lumapit sa kanyang cubicle. "Miss Dalisay, kailangan niyo pong sumama sa amin," sabi ng isa sa guards. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Ang lahat ng mata sa palapag ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan, ang mga matatalim na tingin, ang mga paghuhusga. Hindi totoo yan," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. "Pinararatangan niyo ako. Isang setup to." Ngunit hindi siya pinakinggan. Hawak siya ng mga guards sa magkabilang braso. Habang iginiya siya palabas ng kanyang cubicle, nakita niya si Ramon Valderrama. Nakatayo ito sa malayo, nakangiti. Ang nangiti ay malawak at puno ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng lamig. Isang sulyap na nagsasabing, "Tinalo kita." Habang naglalakad si Hiraya sa pasilyo, ang bawat hakbang ay tila isang paglakad sa kahihiyan. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga bulong-bulungan, ang mga salita ng paghuhusga. Napakagarapal talaga. Para sa pera, sinisiraan ang sarili niyang boss. Sabi na nga ba, maling desisyon ni Sir Silas na kunin yan. Para siyang nakakulong sa isang bangungot. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang tiwalang pinilit niyang makuha, ay biglang nawala. Sa kabilang banda, sa executive floor, nagaganap din ang isang malaking gulo. "E-explain mo ito, Silas," sigaw ng isa sa mga board members. "Milyon-milyong piso ang nawawala sa kumpanya at ang iyong bagong protege ang pinaghihinalaan. May mga resibo at bank transfers na patunay." Nakatayo si Silas sa harap ng board. Ang kanyang muka ay seryoso. "Hindi totoo yan. Ito ay gawa-gawa lang ni Ramon. Mayroon akong mga ebidensya na magpapatunay na siya ang nagnanakaw." Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang tablet, dumating ang isang ulat. "Sir Silas, ang SEC, Securities and Exchange Commission, ay nakatanggap ng anonymous tip tungkol sa malawakang financial fraud sa Diwatech. Humihingi sila ng investigasyon." At kasama rin sa tip na iyon ang impormasyon tungkol sa CEO na gumagamit ng pondo ng kumpanya para sa pansariling interes at naglagay ng isang babaeng walang sapat na karanasan sa sensitibong posisyon, dagdag ng isa pang board member. Naramdaman ni Silas ang pagdami ng pressure. Ang mukha ng mga board members ay puno ng pagdududa. Ang mga investor ay nagsimula ng magtanong. Ang stock ng Diwatech ay bumababa. "Silas, kailangan mong itigil ang lahat ng ito," sabi ng chairman ng board. "Hindi na ito tungkol sa isang employee. Ito ay tungkol sa reputasyon ng Diwatech. Hindi namin kayang ipagsapalaran ang lahat ng ito dahil sa personal mong pagpapasiya." "Hindi ito personal," sigaw ni Silas. "Ito ay tungkol sa integridad ng kumpanya. Niloloko tayo ni Ramon. May sapat kaming ebidensya laban kay Miss Dalisay. May mga record ng kanyang bank account at ang mga transaksyon." Sabi ng chairman,
Ang boses ay malamig. Kailangan nating magpakita sa SEC na seryoso tayo sa paglilinis. Para sa ngayon, Mr. Ledesma, ikaw ay temporarily suspended bilang CEO habang iniimbestigahan namin ang lahat ng ito. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Temporary, suspended. Hindi niya ito inaasahan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng tiwalang ibinigay niya kay Hiraya ay ginamit laban sa kanila. Habang iginiya siya palabas ng boardroom, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tao na naghihintay sa labas ng gusali. Ang mga reporter, ang media. Mr. Ledesma, totoo bang sangkot kayo sa financial scandal sa Diwatech? Sir, anong masasabi niyo sa mga paratang na kayo ang utak sa likod ng malawakang pandaraya? Ang flash ng mga kamera, ang mga mikropono, ang lahat ay nakasentro sa kanya. Manahimik kayo, sigaw ni Silas. Ang boses ay puno ng galit at frustrasyon, ngunit walang nakikinig. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pangalan ay nasira. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. At sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Ang litrato ni Hiraya na ngayon ay nasa posisyon din niya. Nakikipaglaban, mag-isa. Doon niya nakita. Ang tunay na kaaway ay hindi lang isang tao. Ito ay isang sistema. Isang sistema na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nararamdaman niya na tila nawala na ang lahat. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa dati. Nakatayo si Hiraya sa loob ng maliit niyang apartment, yakap si Sinag. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong dumaan sa buhay ng kanyang ina. Para kay Hiraya, ang bawat hininga ni Sinag ay isang paalala kung bakit kailangan niyang magpatuloy at isang paalala kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap niya. Pinilit siyang umalis sa Diwatech. Ang kanyang access card ay na-deactivate. Ang kanyang account ay na-lock. Ang kanyang pangalan ay nasira. Wala na siyang trabaho, wala na siyang mapagkakakitaan, at may malaking kaso pa laban sa kanya. Ang perang lumabas sa kanyang account ay sapat na para akusahan siya ng pagnanakaw at money laundering. Ang kanyang pride ay nasira. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting namamatay. Marahil ay tama si Mrs. De Leon. Hindi niya dapat sinundot ang bahay ng putakti. Kung pinili lang sana niyang manahimik, kung pinili lang sana niyang magbulag-bulagan, hindi sana siya nasa ganitong sitwasyon. Ngunit paano niya gagawin iyon? Paano niya hahayaan na ang isang tao ay nakakapanlamang, nakakapanira ng buhay, habang siya'y tahimik lang? Hindi iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Hindi iyon ang gusto niyang ituro kay Sinag. Pero ngayon, ano ang laban niya? Wala na siyang kakampi. Si Silas. Malamang ay galit din sa kanya. Ang lahat ng tiwalang pinaghirapan nilang buuin ay gumuho na. Sa kabilang dako ng syudad, sa pinakatuktok ng Silangan Tower, nag-iisa si Ramon Valderrama sa opisina ni Silas. Nakaupo siya sa swivel chair, nakatingin sa ilaw ng syudad sa ibaba. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kasiyahan na may halo ring pagod. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ang board ay nagkaisa laban kay Silas. Ang media ay abala sa paghuhukay ng mga eskandalo. At si Hiraya Dalisay, ang baguhang naglakas loob na suwayin siya, ay pinatahimik na. Ang Diwatech ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto na. Sa wakas, Silas, bulong niya sa sarili habang umiinom ng mamahaling whiskey. Sa wakas, napatunayan kong mas magaling ako sa'yo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na hindi siya tinatantanan. Ang tinig ng dati niyang kaibigan, ang tinig ng kanyang konsensya. Ngunit mabilis niya itong pinatahimik. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa hustisya, para sa sarili niya. Habang nagdiriwang si Ramon,
Si Silas naman ay nasa kanyang apartment. Hindi niya ito penthouse. Isang simpleng apartment na binili niya bago pa man siya yumaman. Isang lugar kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan mula sa mga pressure ng kanyang mundo. Ang mga balita ay patuloy na lumalabas. Ang pagbagsak ng stock ng Diwatech, ang mga paratang laban sa kanya, ang pagkakasangkot ni Hiraya. Ang lahat ay tila isang nakakabaliw na bangungot. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga board members, mga investor, mga abogado. Ngunit hindi niya sinasagot ang mga ito. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang kabiguan. Ang kanyang pagkabigo na protektahan ang kumpanyang binuo niya. Ang kanyang pagkabigo na protektahan si Hiraya. Napasandal siya sa dingding, ipinikit ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pag-iingat, ang lahat ng kanyang takot na muling saktan ay tila totoo ngayon. Masyado siyang nagtiwala. Masyado siyang naging bulag. Ngunit habang nalulunod siya sa kanyang kawalan ng pag-asa, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mukha ni Hiraya, ang kanyang tapang, ang kanyang paninindigan, ang kanyang pagmamahal para sa kanyang anak. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi sila pwedeng sumuko. Mayroon pa ring pag-asa. Mayroon pa ring isang laban. Pagkalipas ng ilang oras, sa gitna ng madilim na gabi, isang kakatwang sasakyan ang huminto sa harap ng barong-barong ni Hiraya. Isang mamahaling sedan. Napamulat si Hiraya, gising pa rin, yakap si Sinag. Kinabahan siya. Baka galing sa Diwatech, baka arestuhin na siya. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaki na may seryosong mukha, napahinga siya ng malalim. Si Silas Ledesma. Hindi ito formal na Silas, ang CEO. Ang Silas na ito ay nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. May pagod sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding isang matinding determinasyon. Nag-aalangan si Hiraya. Dapat ba niyang buksan ang pinto? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, matutulungan pa ba siya nito? O ipapahamak lang ulit siya nito? Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hiraya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang tiwala. Nakita niya ang isang taong nakaramdam ng parehong sakit, ang parehong pagkabigo. Binuksan niya ang pinto. Lumapit si Silas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng direkta kay Hiraya. Huling-huli na ang lahat, Silas. Mahinang sabi ni Hiraya. Ang luha ay muling nagsimulang umagos sa kanyang mga mata. Wala na tayong laban. Yumuko si Silas, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa natutulog na Sinag na yakap ni Hiraya. Pagkatapos, muli siyang tumingin kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pangako. Mali ka, sabi ni Silas. Ang boses ay matatag. Hinihintay niya lang na sumuko tayo. Akala niya, tapos na ang lahat. Akala niya nagtagumpay siya. Lumapit siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Pero nagkakamali siya. Dalawang bagay ang hindi niya alam. Una, hindi siya pamilyar sa iyong tapang. At pangalawa, sabi niya, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Hiraya, isang pakiramdam ng kuryente ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Hindi pa niya ako lubusang kilala at hindi niya alam na kapag nanakit siya ng taong mahalaga sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi niya nababayaran ang lahat ng kanyang ginawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang mga matay matalim na nakatingin dito. Akala niya na siya ang nanalo. Pero may nakalimutan siya. May dalawang bagay siyang minamaliit. Ikaw at ako. Babaliktarin natin ang lahat ng ito. Ang huling laban. 9:09 ng umaga. Ang oras na itinakda para sa emergency board meeting ng Diwatech. Ang oras na itinakda para formal na tanggalin si Silas Ledesma bilang CEO at ipasa ang kontrol kay Ramon Valderrama. Ang oras na itinakda
para tuluyang ibaon sa limot ang pangalan ni Hiraya Dalisay. Ngunit hindi nila alam na habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pulong na yon, may dalawang kaluluwa ang nagtatrabaho nang walang tigil sa likod ng mga anino. Kailangan natin ng access, Hiraya, sabi ni Silas. Ang boses ay matatag at puno ng pagmamadali. Hindi nila pwedeng patayin ang sistema dahil kailangan nila ito para sa kanilang operasyon. Ang kailangan lang natin ay isang window, isang maliit na butas. Nasa isang secret room sila, isang maliit na kwarto sa loob ng isang abandonadong bodega na pag-aari ng Diwatech na matagal nang hindi ginagamit. Dito, nagtatrabaho si Hiraya sa isang laptop na ibinigay ni Silas, isang laptop na gawa sa custom-built hardware para sa maximum security at speed. May nakita akong loophole sa lumang server ng Innovate Prime Solutions, sabi ni Hiraya. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Matagal na itong ginawa. Ang lumang firewall ay hindi na updated. Mayroon itong backdoor para sa emergency maintenance. Pero paano natin mapapatunayan na kay Ramon iyon? Tanong ni Silas. Kailangan natin ang kanyang mga boses, ang kanyang mga sinabi. Kailangan ko ng access sa kanyang personal server, sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa screen. Kapag nakapasok ako sa Innovate Prime, magkakaroon ako ng paraan para makapasok sa kanyang private network. At kapag nandoon na ako, ngunit ang oras ay nauubos na. Sa boardroom ng Diwatech, nakaupo si Silas, ang kanyang mukha ay kalmado. Sa kabilang banda, nakaupo si Ramon. Ang kanyang nangiti ay malawak at puno ng kumpiyansa. Ginoo Chairman, mga kaibigan, sabi ni Ramon, tumayo at humarap sa board. Ang Diwatech ay nasa krisis. Kailangan natin ng matatag na pamumuno upang muling maibalik ang tiwala ng mga investor. Ang mga ebidensya laban kay Mr. Ledesma at Miss Dalisay ay malinaw. Ang aking proposal ay simple. Kailangan natin ng bagong CEO at isang bagong direksyon. Nagsimulang magsalita si Ramon. Ipinapaliwanag ang kanyang plano para sa kinabukasan ng Diwatech na ang totoo ay isang planong pagtatago sa kanyang mga krimen. Samantala, sa abandonadong bodega, ang bawat segundo ay tila isang oras. Napasok ko na ang Innovate Prime. Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Ngayon, hinahanap ko ang personal server ni Ramon. Pero may isang sagabal. Ang server ay heavily encrypted. Kailangan ko ng oras, Silas, sabi ni Hiraya. Kailangan ko ng password. Kailangan ko ng isang bagay na personal sa kanya. Biglang lumiwanag ang isip ni Silas. Ang pag-uusap nila noong una, ang mga paghahanap niya sa mga lumang litrato. Ang pangalan ng dati niyang kalaro sa football, Dragonfire, at ang taon ng kanilang pagkapanalo sa championship, sabi ni Silas. Try that. Mabilis na tinipa ni Hiraya ang mga salita. Dragonfire 2005. Access granted. Isang malaking hininga ng kaluwagan ang pinakawalan ni Hiraya. Napasok niya. Ang lahat ng nakatago, ang lahat ng itinatago ni Ramon ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit sa gitna ng mga files, may isang folder na nakapukaw sa kanyang pansin. Isang folder na may pangalang Project Marco. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang serye ng mga email na ipinadala ni Ramon o Leonardo Paras sa isang anonymous account. Mga email na naglalaman ng mga detalye ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol kay Marco Aguilar. Mga email na nagpapatunay na si Ramon ang nasa likod ng iskandalo na sumira sa buhay ng tatay ni Sinag. At hindi lang iyon. Mayroon ding isang recording, isang audio file. Binuksan niya ito. Ang boses ni Ramon Valderrama. Ang kanyang boses na nagsasabi ng lahat. Ang kanyang pag-amin sa kanyang mga krimen. Ang kanyang paghihiganti kay Silas. Ang kanyang pagkasira sa buhay ni Marco.
Sinira ko ang buhay ni Marco para lang masiguro na hindi siya magiging banta sa akin. At sisirain ko rin si Silas. Ang lahat ng ito ay para sa akin. Ang galit, ang kapaitan, ang lahat ay naroon. Ang buong katotohanan. Nakuha ko na, sigaw ni Hiraya. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi na dahil sa takot o lungkot, kundi sa galit at sa isang matinding pakiramdam ng katarungan. Nakuha ko na ang lahat. Ipadala mo sa akin. Utos ni Silas sa telepono, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Sa boardroom, halos tapos na si Ramon sa kanyang presentasyon. Ang mga board members ay halos kumbinsido na. Handa na silang bumoto. At ngayon, sabi ni Ramon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan nating tapusin ang lahat ng ito. Vote na! Ngunit bago pa man magsimula ang botohan, biglang umilaw ang malaking screen sa likod ni Ramon. Isang mensahe ang lumabas. Access granted, Hiraya Dalisay. At kasunod nito ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank records, ang mga email, ang mga recording, ang lahat ng ebidensya laban kay Ramon Valderrama ay biglang lumabas. Nakikita ng lahat. Ang board members ay nagulat. Ang mga mata nila'y nakatingin sa screen pagkatapos ay kay Ramon na ang mukha ay biglang nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa matinding pagkabigla. Hindi! Sigaw ni Ramon. Habang tumatakbo patungo sa screen, sinusubukang patayin ito. Hindi totoo yan. Hacking yan. Gawa-gawa lang yan ni Silas. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses niya sa recording, malinaw na malinaw, ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang kanyang pag-amin sa lahat ng kanyang kasinungalingan, sa lahat ng kanyang pagtatago, sa lahat ng kanyang paghihiganti. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding takot. Tiningnan siya ni Silas. Hindi ito galit na nakikita ni Ramon. Ito ay isang matinding kapatawaran. Isang pagtatapos. Hindi ko akalaing babalik ka, Leonardo. Sabi ni Silas, ang boses ay kalmado. Pero salamat sa Diyos at ginawa mo. Dahil kung hindi ko kailanman makikilala si Hiraya. Ang babaeng magpapatunay na ang pagtitiwala ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas. Sa kanyang pagtatapos, bumukas ang pinto ng boardroom. 2 pulis ang pumasok. Mr. Ramon Valderrama, sabi ng isa sa mga pulis, ikaw ay inaaresto dahil sa kasong financial fraud, corporate espionage at obstruction of justice. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Ang mukha ni Ramon ay walang kulay. Ang kanyang ngiti ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang mapait na pagkabigo. Sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Habang iginya siya palabas ng boardroom, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Silas. Isang sulyap na puno ng puot, ng inggit, ng pagkatalo. Ngunit si Silas ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa screen. Sa pangalang Hiraya Dalisay, isang pangalang ngayon ay hindi na bahagi ng isang iskandalo, kundi isang pangalan ng isang bayani. Ilang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkahulog ni Ramon Valderrama o Leonardo Paras ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Naging headline ito sa lahat ng media at ang kanyang mga krimen ay naging usap-usapan. Siya ay nahaharap sa maraming kaso at malaki ang posibilidad na habang buhay siyang makukulong. Ang Diwa Tech Innovations ay unti-unting nakabangon mula sa iskandalo. Sa tulong ng matibay na pamumuno ni Silas at ng mabilis na paglinis sa kanyang pangalan, muling bumalik ang tiwala ng mga investor. Ang integridad ng kumpanya ay naibalik. Ngunit may isang bagay na nagbago nang lubusan sa Diwa Tech. Ang Internal Audit Department ay hindi na isang madilim at kinatatakutang sulok ng kumpanya. Ngayon, ito ay isang mahalagang departamento, isang simbolo ng katapatan at katarungan. At ang namumuno dito
ay walang iba kundi si Hiraya Dalisay, ang bagong Head of Internal Audit. Suot niya ang isang eleganteng corporate attire at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang opisina ay hindi na isang maliit na cubicle, kundi isang mas malaking espasyo na may bintanang tanaw ang bahagi ng syudad. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot o pagod, kundi ng kumpiyansa at pag-asa. Ang kanyang unang trabaho ay ang pagbuo ng isang bagong sistema ng transparency at accountability. Tiniyak niyang walang sinuman ang makakagawa ng parehong krimen na ginawa ni Ramon. Ang kanyang mga katrabaho, na dati ay naninisi at nagdududa sa kanya, ay ngayon ay nagpapakita ng respeto at paghanga. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-review ng mga bagong protocol, may kumatok sa kanyang pinto. "Pasok," sabi niya, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer. Mukhang abala ang Head of Internal Audit. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Napangiti si Hiraya. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niya si Silas. Nakatayo ito sa pinto. Nakasuot ng simpleng blazer at t-shirt. Ang kanyang muka ay mas relax kaysa dati. Hindi na siya ang CEO na laging nakasimangot at puno ng pag-iingat. Siya ay Silas, ang kaibigan, ang kakampi, at higit sa lahat, ang taong nagbigay ng panibagong buhay sa kanya. "Silas," sabi niya, tumayo at sinalubong siya. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba abala sa pagpapatakbo ng buong kumpanya?" "Tapos na ang trabaho. May bago akong appointment," sabi ni Silas, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pwedeng bang sumama ako sa iyo mamaya?" Nagulat si Hiraya. "Saan naman?" "Sa bahay niyo. May gusto akong makita," sagot ni Silas. Ang kanyang tingin ay puno ng isang uri ng pag-asa. Si Sinag. Kinagabihan, sa isang maliit na apartment na mas malaki kaysa sa dati nilang tirahan, masaya si Sinag na naglalaro sa sahig. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng kagalakan, isang tunog na nagpapagaan ng loob ni Hiraya at Silas. Hindi na ito isang mamahaling penthouse, hindi na ito isang barong-barong. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan naroroon ang pagmamahal at kapayapaan. Nakaupo si Hiraya at Silas sa sofa, pinapanood si Sinag. "Salamat, Silas," sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Tumingin si Silas sa kanya. "Ikaw ang nagligtas sa akin, Hiraya. Binuksan mo ang mga mata ko. Tinuruan mo akong muling magtiwala. Tinuruan mo akong muling maniwala." Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng damdamin na hindi kailanman nakita ni Hiraya sa kanya bago. Pagmamahal. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa tibay ng puso at talas ng isipan sa harap ng pagsubok, sabi ni Silas. Inuulit ang isang linya na minsan ay sinabi ni Hiraya sa kanya. "Iyon ang napatunayan mo." Dahan-dahang hinawakan ni Silas ang kamay ni Hiraya. Hindi ito isang mabilis na pagdampi. Ito ay isang matatag, puno ng pangako na paghawak. Ang mga kamay na dumaan sa matinding pagsubok, ngayon ay magkasama. "Hiraya," sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Gusto kong bumuo ng isang kinabukasan na kasama ka. Hindi lang bilang business partner, kundi bilang bahagi ng buhay ko, ng buhay ni Sinag." Ang puso ni Hiraya ay biglang kumabog ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanubig sa luha. Matagal na siyang nag-iisa. Matagal na siyang takot na muling magtiwala. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, ang lahat ng takot ay nawala. "Silas," bulong niya. Yumuko si Silas. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga puso ay nagsalita na. Isang marahang halik. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa
at isang bagong simula. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa syudad. Ang dating madilim na Silangan Tower ay ngayon ay nagniningning, hindi na simbolo ng kapangyarihan at pag-iisa, kundi ng pag-asa at bagong pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon sina Hiraya, Silas at Sinag. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng tadhana, ng pagtitiwala, at ng isang mensaheng nagbago ng lahat, isang bagong sinag, isang bagong tiasang sa kanilang mga buhay. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya Dalisay at Silas Ledesma, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa tibay ng puso at talas ng isipan sa harap ng pagsubok. Ipinakita sa atin ng kwentong ito na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago at nasa gitna ng pinakamadilim na sandali, ang pag-asa at pagtitiwala ay laging merong paraan upang lumabas at magbigay liwanag. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na ipaglaban ang tama, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha, at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!